natin sila kinakalaban. I would like to explain to all Filipino people. Hindi natin sila kinakalaban. Ang ating land ay i-remind din base sa ebidensya. Ang kalaban natin dito ay ang kalaban nila ay ang batas, no? Diba? Tayo naman ay sumusunod sa due process. Pag wala tayong nakitang strong evidence, hindi naman natin yan pinafile, no? So, gusto ko lang ulitin, wala kaming kalaban. Ang sa amin lang, what is due process of law? The law might be harsh, but it is still the law. And nobody is above the law. Sir, inaasahan niyo ba yung mga final nyo ngayong kaso, magiging mabilis ba ang pagproseso nito? Yes, we believe the leadership of President Ombudsman, no? Former Secretary Mariano, now is Ombudsman. Naniniwala kami, no? Na lahat yan ay bibigyan ng pansin ng ating nakaupo Ombudsman, no? At kami naman makapaghintay dahil sabi ko nga, it is not a personal, wala tayong gusto interest dito, no? Ang gusto lang ng task force kasana is to stand firm. Walang political agenda, no? At walang political alliance. This is a pure non-government organization, voluntary, no? Na ipakita niya na ang Pilipino ay talagang may prinsipyo, matino at palaging tinitingnan yung positive na may pag-asa pa ang ating Pilipinas kung tayo mismo ay tatayo sa tamang direksyon. Dok, parang lumalabas na mag-ingat yung mga nasa pwesto ngayon sa mga pagnanakaw at pag-aabuso sa kanilang kapangyarihan at sa kaban ng bayan dahil may task force na kasanag na nagbabantay sa kanila. Yes or no, hindi naman natin sila tinatakot, no? Pero pag may kasalanan ka, may pananagutan ka. Kahit sa simple lang na pamilya, pag ang anak ay may kasalanan sa ama, talagang mananagot. So, walang exemption ng batas, no? So, kailangan lang nila talaga ay ayusin dahil they are not a king. They are all public servant, no? Ang iba kasi nakalimutan, nakala nila hari sila. No, you are not a king and that is not your kingdom. You are called as public servant and you are called public servant. You must to be served as a public servant with accountability. Okay. Galing.